So what is multi-servicing business? Multi-servicing business is an outsourcing business. Marami sa inyo ang nagtataka, legit ba itong business na to or marami bang gumagawa na itong business na to? The answer is 100% yes. Sobrang daming businesses na gumagawa nito. Example, like Grab. Middleman lang sila, kinokonekta lang nila yung rider sa mga customer. At yung mga restaurant to customer. Ginagamit lang nila yung Grab at yung Grab yung kumukuha ng 20 to 30% commission sa mga riders at sa mga restaurant. Another example is yung mga travel agencies. Kinokonekta lang nila yung mga customers doon sa airline. At sila na bahala mag-connecta at mag-book doon sa customer nila. At kumukuha na lang sila ng hati doon sa mismong airline na yon. At ang pinakamagandang example sa lahat is yung mga BPO companies. Top 1 contributor dito sa ating economy. Ang BPO is Business Process Outsourcing. So nag-outsource yan sila. Example si Teleperformance. Naghahanap si Teleperformance sa mga clients sa ibang bansa like Amazon, Walmart, Costco at maraming pang iba. At nag-hire naman si BPO ng mga agent dito sa Pilipinas para gumawa ng mga customer service. Ang tanong, bakit yung mga clients sa US pinipili si Teleperformance ang gagawa ng customer service nila? The answer is they save more money. Kasi sa US is 200,000 pesos a month ang sweldo nila doon, minimum para sa mga customer service. Pero kapag yung mga company sa US kumuha sa Pilipinas na mga agent, ang babayaran nila is 100,000 pesos a month. For short is makakasave sila ng halos 50% dito sa Pilipinas. Kaya mas gusto na lang nila dito kumuha ng mga services dahil mas mura, makakasave sila ng 50%. At ang gagawin ng mga BPO companies like Teleperformance is kukuha sila ng mga call center agents at sila gagawa ng work para doon sa company na yon. At ang ibibigay nila na sahod doon sa call center agent is 20 to 30% ng kinikita nila. So 100,000 pesos minus 30,000 pesos doon sa call center agent na yon, ang matitira doon sa BPO company na yon is 70,000 pesos a month doon sa isang call center agent. Doon lang sa isa. Isipin mo kapag meron silang 1,000 call center agents, magkano ang kinikita nila? 70 million pesos ang kinikita nila kada month na wala silang ginagawa. Naghanap lang sila ng client at naghanap sila ng mga gagawa or mga empleyado at pinagkonekta lang. At kapag na-automate na yun, wala na silang gagawin. Maghahanap na naman sila ng another client at another employee at paulit-ulit lang. Ganon kalakas ang outsourcing. Actually guys, yung outsourcing business, yung pinaka number 1 na business ngayon sa economy ngayon. Kung makikita nyo, mga booming business ngayon is mga outsourcing company na rin. Kaya itong business na to is posible. Kailangan nyo lang talaga ng sipag at syaga. Once na na-automate nyo na ito, madali na kayong kumita dito. So, see you on the next video.